Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel, din sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. Senator Bongo at Chis Escudero mga babayan. Nasa likod nga ba ng pagkaka-dismiss ng impeachment trial ni VP Sara Duterte dyan po sa Supreme Court? Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so may lumabas po na balita ngayon mga kababayan na kung saan ito pong pagkaka-dismiss o pagkakasabi ng Supreme Court na unconstitutional daw po yung impeachment dito kay VP Sara Duterte ay tila nababahiran po ito ngayon mga kababayan ng isang malaking issue mga kababayan. Dahil sinasabi nga po mga kababayan dito sa balita na to na kung saan ang nasa likod daw po nito ay itong si Senator Bongo at itong si Senator Chis Escudero. Ano sa palagay ninyo mga kababayan? Meron bang kinalaman itong dalawang ito dito po sa pagkaka-dismiss ng kaso o ng impeachment ni VP Sara Duterte? Okay, so ito kasing balita na to mga kababayan, kung maaalala natin, ayan sabi po dito, nagulat po ang mga mamamayan o mga kababayan natin dahil sabi, bago pa ilabas ng Korte Suprema ang desisyon sa petisyon ni VP Sara Duterte, kumalat na ang isang Facebook post na nagsasabing idedeklara ng unconstitutional ang impeachment articles. Mga kababayan, at ito nga po ay ikinagulat at kinwestiyon ito ng ilang legal experts. Ibig sabihin mga kababayan, bago pa po maideklara yan o mailabas yung detalye na yan, meron na pong nailabas o may naipost na po. Nauna pa. Nauna pa silang magsabi na ma-declare na daw po na unconstitutional. Ito pong impeachment articles laban kay VP Sara Duterte. Okay, so panoorin natin tong balita na to mga babayan na atin itong pag-usapan. Alright? Bago pa ilabas ng Korte Suprema ang desisyon sa petisyon ni VP Sara Duterte, kumalat na ang isang Facebook post na nagsasabing idedeklara na unconstitutional ang impeachment articles. Ikinagulat at kinestyon ito ngayon ng ilang legal expert. Alamin ang mga detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimbay. Ilang araw bago opisyal na ilabas ng Korte Suprema ang kanilang ruling sa petisyon ni Vice President Sara Duterte, kumalat ang isang post na sinasabing idedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment. Sa Facebook post ng kolumnistang si Antonio Montalban, sinabi nito na ibinahagi sa kanya ng isang SC Insider na wala nang magaganap na impeachment trial. Okay, so eto mga babayan, ito po yung post na yan na sinasabi. Na itong si Antonio Montalban daw po di umano, ang naglabas ng baga ano tawag natin dito preview dito sa mangyayari na to. Ito po, chinek ko ngayon itong Antonio Montalban na to mga babayan, at ito nga totoo nga na ang post po niya originally ay July 24. Ayan mga babayan, July 24 at 4:11 AM. Madaling araw yan mga babayan. Okay? So, dito sinasabi niya, detalyado to mga babayan Sinasabi niya dito na 12 justices will vote for unconstitutionality. All 12 are Rodrigo Duterte appointees. Ito po mga kababayan, ayan, katunayan lamang na yung post po ng Rappler ay may katotohanan na yung karamihan po doon sa justices na nandoon po sa Supreme Court ay mga Duterte appointees po. Siguradong mag-iiyakan na naman dito itong mga DDS.
Siyempre, edidepensa nila yan. Pabor sa kanila yan. The insider said it was Bongo who managed the loyalty of these justices. Go was a beneficiary of Escudero's budget insertions, mga babayan. No, the reason why Escudero redefined forthwith and stalled the trial is because the Supreme Court anytime now will release its decision declaring the impeachment of Sara Duterte as unconstitutional. Joel Villanueva is assisting Escudero in stalling the trial. Sinasabi dito mga kababayan no, na magkakasama itong di umano no, na parang lumalabas. Sinasabi dito mga kababayan na si Joel Villanueva at si Escudero ay alam na nila yung magiging desisyon ng Supreme Court no, na hindi po papabor no, sa impeachment. Dahil nga alam nila na karamihan na nandun sa Supreme Court no, ay puro Rodrigo Duterte appointees. Sabi na nga ba kaya nila dinidelay ito mga babayan O, tuloy natin. Ang FB post na umani ng daan-daang reaksyon, almost 100% accurate kung ikukumpara sa inilabas na desisyon ng SC noong Biyernes. Aniya, 12 Duterte appointee SC Ibig sabihin mga babayan, 100% accurate. Lahat ng sinasabi niya dito ay siya mismong lumabas doon po sa Supreme Court decision. Diba? Alam na niya yung mangyayari mga babayan. One day ahead. No, kasi lumabas yung decision. Ang post niya is July 24, 4:11 a.m. Okay? Ang decision po ay lumabas July 25. No, ang post po ng bilyonaryo is 4:47 p.m. So ibig sabihin, isang araw bago po lumabas yung decision no, ng Supreme Court ay nailabas na po itong decision na to. May nag-post na. Alam na yung decision mga kababayan, in short. May nag-leak. Anong sinasabi dito? Justices ang papabor sa unconstitutionality ng impeachment proceedings. Si Senior Associate Justice Marvic Leonen ang magiging ponente ng desisyon. Samantalang sina Justices Benjamin Caguioa at Raul Villanueva raw ang hindi sasang-ayon dito. Tanging sina Justices Leonen at Caguioa na lang ang natitirang Aquino appointees. Samantalang si Justice Villanueva naman ang nag-iisang Marcos appointee. Nang ilabas ang ruling ng SC, kumpirmado na si Justice Leonen ang ponente. Pero ang naging voting process, unanimous. Kung ikukumpara sa impormasyon ng umano'y SC Insider, imbis na mag-dissent, nag-inhibit o piniling hindi bumoto ni Justice Caguioa. Samantalang si Justice Villanueva naman, sumama sa mga pumabor sa desisyon. Di ba mga babayan? No? Malamang, sasama na lang siya doon sa papabor. Mag-isa na lang siya. Ano pa kapangyarihan niya? Di ba? Ang maganda rito, mga babayan, na makikita natin, no? One step ahead, no? Ito mga Duterte. Bakit? Puro appointee nila. Yun nasa Supreme Court. Mga babayan, ibig sabihin, no, nakapagpwesto na sila ng mga tao nila. Parang ganon. No, hindi natin sinasabi na yun talaga ang plano nila at alam nilang may mangyayaring ganyan, mga babayan, no? Pero yun lang yung nakikita natin, no, na parang analysis natin, na nakikita natin na nakapagpwesto na sila, no, ng mga tao nila na siguro, alam na nila na may mangyayaring ganyan, baka alam nila, no, na darating ang time na kakailanganin natin itong mga justices na to, ipwesto na natin yan dyan. At yan nga, no, naipwesto na nila at magagamit na nila ngayon yung Supreme Court. Parang ganon. No, hindi natin sinasabi, no, mga kababayan, na exactly ganon yung plano nila. Pero parang ganun nga yung nakikita natin dito na naging diskarte nila, no? Well, yun naman yung talaga makikita ng taong bayan, eh.
Ang isang Duterte appointee na si Justice Singh hindi rin nag-participate dahil on leave. Ayon sa umano'y SC Insider, politika ang nasa likod ng latest ruling ng SC. Sa FB post ni Montalban, sinabi rito na sinadya umano ni Senator Cheese Escudero na i-delay ang trial dahil alam niyang idedeklara itong unconstitutional ng Korte Suprema. Diba, mga babayan? Alam din nila no, na i-delay yan ng Supreme Court. At sila nga rin, no, may mga sinasabi rin nila na pwedeng iakyat yan sa Supreme Court. At yun nga yung ginawa ng kampo ni VP Sara Duterte. No, at yun din, mga babayan. No, yung parang ano na nila parang na-overview na nila, no, yung po pwedeng mangyari o posibleng mangyari. Ang galing, di ba? So, parang ang ginawa dito, sabi nga ng mga kababayan natin at saka ng mga eksperto, dinidelay ni Senator Cheese Escudero ito pong impeachment na to. At ngayon may sagot na tayo doon sa katanungan, no, na bakit dinidelay ni Senator Cheese Escudero itong impeachment. Kaya pala siguro Si Senator Bongo umano ang nag-manage ng loyalty ng mga mahistrado na isa sa mga pinakamalaking beneficiary ng mga umano'y budget insertion ni Escudero. Di ba? Pumutok yan no? Na merong ilang bilyon, no, na di umano, no, na naka-care of dito kay Senator Bongo. Alam nyo na, no? Siguro, ang tanong ninyo, para saan yung budget na yon? Hindi na ako magsasalita. Kayo na magsabi niyan. Kung para saan baka, no? Kung baka para saan ginamit yung ganong kalaking budget, no? Bilyones yan, mga babayan. Bukod pa riyan, may reward umano si Justice Leonen sa gagawing desisyon. Wow. Ang maging Chief Justice appointee ni VP Sara sakaling manalo siya sa pagkapangulo sa 2028. Isa si former Law Dean at Mga babayan, tandaan natin, no? Palagi nilang sinasabi, namumulitika itong mga Marcoses. Ano sa palagay ninyo ang ginagawa nitong mga Duterte? Diba? appointee ni VP Sara sakaling manalo siya sa pagkapangulo sa 2028. Isa si former Law Dean Attorney Mel Santamaria sa mga naunang kumontra sa mga kumalat na FB post nitong nakaraang linggo. Kaya laking gulat daw niya nang lumabas ang ruling ng SC. Nakapagtataka. So hindi mo maiiwasan magkaroon ng speculation ang ating mga kababayan na nabasa yung rumor na yun sa mga Facebook, Twitter, etc. na parang may leak dyan. Ayon sa Korte Suprema, kinokonsiderang unconstitutional ang impeachment articles kay VP Sara dahil sakop umano ito ng one-year bar rule. Pero para kay Attorney Santamaria, inconsistent ito sa mga legal precedents ng impeachment cases. Dahil kahit na hindi dumaan sa committee referral sa Kamara, ang naunang 3 impeachment complaint, itinuring pa rin itong dismissed ng Korte nang matapos ang 19th Congress. So sabi ng Korte Suprema, dati kung walang referral, walang initiation. Sa desisyong ito, ang katangi-tanging ma-observe ninyo, walang nangyaring referral. Pero may itinuring na dismissal. Yun lang. Na itinuring na natapos ang first step. So ngayon, basta't ikaw ay nag-file, tama naman ang pagkakalendar nito, pero kung hindi nyo pinag-usapan at ni-refer at hinintay nyo matapos ang termino ng Kongreso, ituturing na dismissal. So yun yun mga kababayan. Ang tinutukoy niya dito, no, is yung 3 unang impeachment case na isinampa kay VP Sara Duterte. No? Pero hindi po na-refer yun. Ibig sabihin, hindi na i-transmit sa Senado o hindi na pag-usapan. No? Hindi kagaya nung huli, nung February. Diba? Yun yung napag-usapan. At yun yung pinirmahan, no, ng mga kongresista. Pero nagdesisyon yung Korte Suprema, no, na unconstitutional daw po dahil kino-consider nila ngayon dito na yung unang mga isinampang impeachment, no, na-i-transmit na. Pakinggan uli natin yung paliwanag mga kababayan para mas maliwanagan tayo, ha?
Kasi mahirap yung ano yung nag-i-speculate tayo Kayo na magsabi. No, kung ano ba talaga ang ginawa ng Korte Suprema dito? Anong meron? rule. Pero para kay Attorney Santa Maria, inconsistent ito sa mga legal precedents ng impeachment cases. Dahil kahit na hindi dumaan sa committee referral sa Kamara, ang naunang 3 impeachment complaint, itinuring pa rin itong dismissed ng Korte nang matapos ang 19th Congress. So sabi ng Korte Suprema, dati kung walang referral, walang initiation. Oh, pag walang referral, walang initiation. Malinaw yan, mga kababayan ha. O ano nangyari? Sa desisyong ito, ang katangi-tanging ma-observe ninyo, walang nangyaring referral. Pero may itinuring na dismissal. Oh, yon. Walang referral pero may desisyon. Diba? Bakit ganon? Bakit? Bakit nagkaganon, mga kababayan? Ang tanong natin. Bakit walang referral pero may desisyon? Diba? Anong meron? Bakit ganon? Na itinuring na natapos ang first step. So ngayon, Para doon po sa unang tatlong impeachment complaint, mga kababayan, yung sinasabi dito ha. basta't ikaw ay nag-file, tama naman ang pagkakalendar nito, pero hindi nyo pinag-usapan at ni-refer at hinintay nyo matapos ang termino ng Kongreso, ituturing na dismissal. Ani Attorney Santa Maria, hindi ka bigla-bigla na magkakaroon ng speculations sa kung mayroon bang political motive sa likod ng SC ruling na ito. Sabi nga ng isang US Supreme Court Justice, gone are the days na we treat Supreme Court Justice with a halo on their head, na parang santo sila at hindi na nagkakamali. Paninindigan ng SC, there is a right way to do the right thing at the right time. Mayroon pang pagkakataon na magsumite ng motion for reconsideration ang Kamara. Pero sakaling hindi ito paboran ng Korte Suprema, sa February 6, 2026 pa uli maaaring simulan ang susunod na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Para sa agenda Yon, mga kababayan. Diba? Nagkaroon ng decision yung Korte Suprema, no? Pero parang may technicalities. May mga issue, mga babayan. Ano sa palagay ninyo? Bakit merong ganon? Bakit nagkaganon? No? Kayo na magsabi. Comment nyo na lang dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Abangan nyo po palagi yung mga reaction videos natin ha. Marami po yan araw-araw. Alright? Kita-its tayo. Peace. I'm out.